Kung totoo man na nakasuhan siya, wala na tayong magagawa dun, hintayin na lang yung ano, Edo at Bridget ko. Gaya ko ng sabi ko sa Edo is, hindi ko na po siya ila-love team. Nakaano na sa EDS, nakadami ng love team sa EDS. Saka yung mga nakaka-love team sa EDS nawawakwak kaya may sumpa ata sa EDS. Kaya hindi na po siya ila-love team ano, 'wag na po kayong mag-comment about kay EDS. Okey na po yung mga natulungan niya ano, dahil nung halos lahat ng nai-love team natin kay EDS talagang nabago yung buhay. As in 'no, bago talaga, 'di ba? Yung mga naka-love team na EDS talagang, solid. Iba kasi sa EDS na maging leading man sa totoo lang, alam mo yung kakaiba kay EDS? Ang kakaiba kasi kay EDS napaka-ano niya, misteryoso, 'di ba? Misteryoso si Edo kaya mga leading man gano'n yung mga galawan, eh, parang mga Korean, eh, parang si Lee Min-ho. Parang Lee Min-ho si Papa Eds. Kaya yung kaso may sumpa ata 'to si Papa Eds, kaya sabi ko, "Insan ano na lang, ang hanapin mo yung pang-ano mo na, pang-totoong buhay mo na, para maikasal ka na." Kasi tumatanda na rin tayo, kailangan na ni Insan mag-ano, magpakasal. Kahit once lang vlog, anong once lang? Saka si Kuya David, yun yung mga inaabangan ko na magpakasal na. Ungrateful lang sila, walang problema. Wala naman po talagang problema kay Eds. Sobrang bait ni Insan 'no, wala akong masabi sa kabaitan, 'di ba? Mabait si Insan, grabe. Dito nga 'di ba, sa nangyayari talagang mas pinili na lang niyang manahimik, pinili niyang manahimik talaga. Pero ano, minsan hindi lahat nadadaan sa ano, sa pagiging tahimik 'no? Minsan kailangan mo rin talagang magsalita lalo na't yun talagang, sunod-sunod yung mga ano sa'yo 'no? Minsan talaga kailangan mo rin ipagtanggol yung sarili mo. So yan, hintayin natin si Eds, pero 'pag nagsalita yan si Eds sigurado. 'Pag nagsalita yan si Insan, naku alam niyo mga kalingap 'pag mababait, mahirap magalit ang mga yan, 'di ba? Pero mas pinipili niya ng ganito ng maayos sa paraang, walang, stress, walang kasuhan, yun talaga ang wino-workout ni Eds, 'di ba? Kahit nga napagsabihan na siya nung 'di ba, below the belt na yun, sinabi sa kanya, pero mas pinili pa rin niyang ayusin, mas pinili pa rin niyang ayusin. Pero sa totoo lang grabe talagang inano niya, binaba niya yung pride niya, 'di ba? Para kausapin pa. Okey, pero si Eds minsan naman ang makakapag-decide niya kung anong ano niya, kung anong, puwede niyang gawin, nasa sa kanya naman 'yan. Pero sabi ko nga, minsan talaga may mga pagkakataon na kailangan din nating, ipagtanggol yung sarili natin, 'di ba? Kasi diyan tayo naabuso. Kapag tahimik tayo, minsan akala kasi nila ano, okey lang sa kanila na binabanatan tayo, 'di ba? Oo talaga. Ano si Insan ngayon, talagang stress si Insan ngayon. Kasi kahit si tita nakakausap ko, talagang di daw makausap ng maayos, 'no? Hindi kasi sanay si Insan sa ganito, sa mga ganyang kaso-kaso. Hindi siya sanay sa ganyan. Kaya sabi ko, ano, pakalakas lang, tibayan yung loob. Kasi andiyan na yan, kumbaga wala tayong magagawa. Nangyari na yung mga ano, lalong lumaki, 'di ba? Kumbaga harapin na lang natin. Pero may adviser man na si Insan ngayon. May adviser na rin naman siya, may legal adviser na rin siya. So, kailangan niya lang gawin is yan, pakatatag, palakasin ang kanyang ano, loob, 'no? Kasi ano na yun, laban na, eh. Kung totoo man na nakasuhan siya, wala na tayong magagawa dun. Hintayin na lang yung ano, 'no, at pag-isipan yung mga bawat galaw, 'di ba? Pero kung totoo man na nakasuhan siya, grabe na yun. Ibang ano na yun, ibang usapan na yun, ibang usapan na yun. Kung si Insan Eds nakasuhan, kahit ako mismo di ko matatanggap yun. Mahirap tanggapin yun na alam ko kasi ang ano, istorya, alam ko din yung simula 'no, alam ko yung sakripisyo, si Insan alam ko yung sakripisyo niyan. Tapos bandang huli ganun lang pala yung ganito lang yung, maano niya, matatanggap. Kung alam ko lang na ganito talaga yung mangyayari sa kanya, hindi ko na sana siya ini-love team kay ano, dun sa isa 'no. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari. Ito na yung pinakamalalang nangyayari talaga sa kanya, 'di ba? Sa kabila nung mga nangyari, 'di ba? Ah, anyway, 'di naman natin alam kung natuloy ba yun. Kasi ano ko lang din naman, bali-balita, bali-balita. Isa sa pinakapangit na ugali is pagiging ungrateful. Maaaring nasulsulan sila pero ugali na nilang gano'n. Paano sila nakakatulog sa bahay na ayan, yun nga, 'di ba?
Hirap na magsalita. Basta ang alam ko, um, 'di naman kasi natin masabi, 'di ba? Sa inyo ba, ano ba yung ano niyo, ano ba yung, minsan kasi may salita tayo, sasabihin na naman nila, utang na loob na naman, nagsusumbat na naman, 'di ba? Kahit hindi naman talaga tayo nanunumbat or, yun, tinatawag nilang utang na loob na sinasabi, 'di ba? Kaya bahala na po, basta ako bahala na sila kung anong desisyon nila, basta tayo gusto lang talaga natin is totoo yung ano natin, layunin na maiangat sila, 'di ba? Kung pag-isipan man nila tayo ng masama, eh, nasa sa kanila na yun. Kung yung akala natin na na pamilya talaga, 'di ba, kaibigan, pero 'di natin alam na gano'n pala, 'di ba, may iba palang iniisip. Well, nasa kanila na yun, basta tayo totoo tayo sa kanila, 'di ba? Totoo tayo sa kanila. Please lang kaya wag na wag niyong tanggapin ay wala na po yun. Hindi naman pati babalik na yun, mga yun. Hindi na babalik yung mga yun, guys. At kung kahit bumalik man po, wala na, ano na rin, kahit tanggapin natin, viewers na mismo, hindi na rin sila papanoorin. Kumbaga nawalan na ng amor sa kanila. Wala na talaga. Sadly, yun ang naging ano, naging ending. Yung ending na pinaka-worst na mangyayari sa isang love team, 'di ba? Na hindi dapat gano'n. Kasi sa akin yung ano, eh, yung ano talaga, eh, yung, hindi ka lang nag-invest sa sabihin na natin sa pagtulong o sa pera, yung emotion mismo nag-invest ka, 'di ba? Yung samahan, relationship, yun yung mas importante, 'di ba? 'Di ba? Kasi nakasama mo ng matagal, eh, 'di ba? Nakabiruan mo, naka-ano mo, 'di ba, naka-bonding, ibang bansa, ibang lugar, tapos gano'n lang pala yung katapusan, napakasaklap. May tumawag daw kay Kuya Bal taga-RTIA si Melanie nagpatulpo. Ay talaga? Grabe, lahat ng mga naging beneficiaries natin talagang ano 'no, talagang, pinapatulpo tayo. Hirap na talaga ngayon sa panahon ngayon guys 'no, hirap na magtiwala guys. Alam ko iba sa inyo may mga natulungan din kayo na bandang huli hindi naging grateful sa inyo 'no. Sigurado meron din sa inyong gano'n. Lahat tayo may mga pagkakataon sa buhay natin nangyari 'yun, 'di ba? Dati nga, tumulong tayo sa mga kapamilya natin, 'di ba? Tapos isang beses ka lang din nakabigay, galit na sa'yo, masamang tao ka na, 'di ba? May mga gano'ng pangyayari na palagi ka naman nagbibigay tapos hindi ka lang nakabigay ng isang beses, dalawang beses, itsitsismis ka na, 'di ba? Kaya alam ko yung iba nakaka-relate sa gano'n, eh. Kumbaga nasa naman na yung ano, kumbaga sana yung mga ginawa na ano, yun na lang yung, pahalagahan, 'di ba? Pinagtrabaho nila Els hindi lang si Bian sila. Sa totoo lang po, ang pinakamahirap na trabaho talaga diyan, siyempre ako. Kasi idea ko lahat po 'yan, eh. Idea ko lahat 'yan, pati even na the smallest details ng vlog, ako yung nagde-decide, 'di ba? Na camera angles, music, pag-edit, kahit nga yung editor ko chine-check ko pa 'yan bago ko i-upload 'yan, eh, 'di ba? 'Yan ang pinakanapagod talaga sa part ko 'yan. Kasi iba ang utak kapag ano, eh, nade-drain 'yan, nade-drain, nai-stress. So, biyahe pa lang 'di ba, nag-iisip ka na ng mga yun kung ano yung magiging flow ng vlog. Sa'kin talagang pinakamapagod 'yan, sa totoo lang. Sila maano na lang sila, eh, kumbaga, um, yun maano na lang sila sa vlog, susunod na lang sila kung anong gagawin, mga gano'n ba. Saka marami pang nakakapagod na trabaho. Mas nakakapagod pa nga yung mga ginagawa ng ano, eh, mga karpentero, eh. Yun na talaga pinagpaguran talaga yun. Karpentero, yung driver natin 'di ba, mapagod yung ginagawa nun. Driver, cameraman 'di ba?